Hello mga Mars! Eto ngayong ganap namin kahapon, araw ng Martes. Birthday ng aking panganay na anak. At makikita nyo nga dito sa video ko yung aking mga naglalakihang kawali. Hindi po ako nagluluto dito ng panghanda o mga pagkain para sa may birthday. Ang ginagawa po namin dito ni Mister ay nagluluto kami ng aming mga panindang almusal sa umaga. Alas 5 pa lang ay gising na kami ni Mister at naghahanda na sa pagluluto ng aming mga paninda. Araw ng Martes dapat talaga ay day off namin pero ipinagpaliban ko muna yung araw ng aming pahinga. Pero sa araw na ito ay hanggang alas 4 lang kami ng hapon at magsasara na kami ng tindahan dahil kami nga ay aalis. At sa araw din na ito ay hindi na muna ako tumanggap ng mga gawang pa-order para naman hindi na ako masyadong mapagod pa at aalis pa kami ng bandang hapon. Minsan kasi mga Mars, nakakatamad ng umalis kapag sobrang pagod na yung katawan mo. Ang gusto mo na lang ay mahiga at magpahinga. At dito nga sa video, yung una naming naluto ni Mister na pang-almusal ay etong macaroni at yung pansit canton. Kapag naluto na namin ito ni Mister ay pwede na kami makapagbukas ng tindahan dahil meron nang mabibili yung aming mga customer na almusal. Nung mga nakaraang araw ay madaling araw pa lang namimili na si Mister pero sa araw na ito ay hindi na muna siya namili para ako ay matulungan niya sa pagluluto. Pero mas maganda talaga kung alas 5 pa lang ng madaling araw ay aalis na ng bahay si Mister para magpunta ng palengke dahil mas maaga akong nakakapagluto ng aking panindang ulam dahil nga bukod sa maaga siyang nakapamili ay nandito siya para ako ay tulungan sa pagluluto. Mas gumagaan yung aking trabaho at nakapokus lang talaga ako sa pagluluto. Minsan kasi mga Mars, hindi na iiwasan na ako ay nagluluto tapos nagbebenta pa ako sa tindahan. Lalo na kapag maraming customer, kailangan talaga ay tumulong sa pagbebenta para lahat ay mabentahan. Siguro si Mister ay namalengke sa oras ng alas 8 ng umaga. At nakabalik naman siya ng bandang 9:30. Sa umaga na ito, lahat ng aming mga panindang almusal ay naubos. Maliban lamang sa sopas at pinabalot ko na din para ipamigay na. Habang si Mister ay nasa palengke, ako naman ay niluluto ko yung stock na karne at saka gulay. Sandali lang naman talaga magluto mga Mars. Kaya lang minsan ako tumatagal dahil nga hindi naiiwasan ay ako pa yung nagbebenta sa tindahan lalo na kapag si customer ako yung tinatawag. Kaya nga kapag nandito na si Mister sa lutuan, ang sabi ko sa kanya ay huwag siyang aalis para hindi ako naiistorbo sa pagluluto. Kung kailangan tulungan ang mga tendera sa tindahan ay siya na yung gagawa, hindi na para ako pa. At etong 3 putahin ng ulam na nakalagay sa Tupperware ay ibibigay ko lang ito. Pa-welcome ni Mars sa Balikbayan. At kaunting ulam nga lang ang niluto ko dito dahil nga kami ay magsasara ng maaga. Yung ibang gulay na pinamili ni Mister ay kinabukasan ko na lang lulutuin, pati yung mga karne na nabili niya ay pinalagay ko muna sa freezer. At mapapanood nyo nga dito kung paano ko lutuin itong aking paninda na ginisang kangkong na may tokwa. Nang maigisa ko na yung sibuyas at bawang hanggang sa mag-golden brown, ay naglagay ako ng mga hiniwang hinog na kamatis. Hahaluin ko lang at maglalagay ako ng kaunting karning baboy. Para mas maging masarap ang luto mo sa kangkong, pagkalagay ng karne, ay isang kutsa mo ng mabuti hanggang sa madurog yung pinakakamatis at maging malasa yung kaunting karne na nilagay dito. At kapag naging ganito na yung pinakaitsura ng kamatis, ay maglalagay naman ako rito ng oyster sauce at ng toyo. Iba rin talaga yung naibibigay na sarap kapag naglalagay ka ng oyster sauce. Kahit kaunting asin na lang at seasoning ay pwede na. At ginisa ko pa siya at naglagay ako ng kaunting paminta. At matapos gisahin ay ilalagay ko na itong mga hiniwang kangkong. Bali, 6 na taling kangkong nga pala ito mga Mars. Pagkalagay ko ng gulay ay hindi ko muna ito hahaluin. Tatakpan ko lang ito at aantayin ko na umimpis yung gulay. Mahirap kasing haluin kapag ganitong buhaghag ang gulay. At dito medyo half cook na yung gulay na kangkong kaya pwede nang haluin. Kapag ganito ang luto mo sa kangkong ay talagang napakasarap. Lalo na kapag meron kang kaparis na piniritong isda. Pagkatapos ko itong haluin ay maglalagay ako ng kaunting tubig para merong sarsa itong gulay. Maglalagay lang ako ng kaunting pampalasang asin at ng powdered seasoning. Pagkatapos, tatakpan ko lang ito hanggang sa kumulo. At nang kumulo ay maglalagay naman ako ng pampalapot na tinunaw na cornstarch sa kaunting tubig. At maglalagay ako ng piniritong tokwa, hahaluin ko lang ng sandali at pakukuluin pa ng mga 2 minuto at dito ay luto na etong napakasarap na ginisang kangkong. At ang order naman nito sa aming tindahan ay 25 pesos to 35 pesos. Nakalimutan ko pa ngang videohan
nagustuhan yung iba ko pang lutong ulam. Pero yung naluto ko pa dito ay pinangat na galunggong na may kamatis. At ng tokwat baboy. Yun lang mga Mars. Alas 4 ng hapon ay nagsara na kami ng tindahan at nakauwi na rin yung helper. Nakaalis kami ng bahay ay mga alas 6 na ng hapon. At kami nga ay kakain sa labas. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless.